Good morning, good morning, good morning, good morning. All goods. Good morning sa lahat. Pagigising-gising ko lang. Anong oras na ba? Oh, time check. Time check natin. Oh, 7:15 a.m. in the morning. Wow, ang ganda ng weather ngayon ah. Good morning sa lahat. Mga ka-all goods. Oh, all goods! Tambay muna sa balcony. Kaya na yung lamig. Pwede nang pagtiisan. Pero malamig pa rin naman siya. Silip na tayo rito. Walang tao. Sunday kasi ngayon, kaya walang tao. Walang tao naglalakad, mga tulog pa yung mga tao. Good morning! Sigaw no? Sigaw-sigaw lang tayo rito no? Pakulong muna tayong tubig. Papakulong akong tubig. Ano naman to? Yan no? May nakasampay na rito. Sa bago to. Ito yung sa bago. Nandun kasi siya, tulog pa. Tulog pa siya, kaya hindi pa pwede masyadong mag-ingay sa kusina. Pero may pinto naman yung kwarto nila, kaya hindi ganun rinig. Sa amin lang talaga ang walang pinto. Kaya pag maingay sa kusina, rinig sa amin. Konting kaluskos nga lang sa kusina, rinig namin eh. Alam mo yung konting kaluskos lang, rinig mo agad, ganun. Ibang kasama namin dito, hindi naman masyadong rinig kasi may pinto sa kanila. Sa amin lang talaga yung wala, kortina. Ganyan talaga yung ibang accommodation dito ng agency. Pero depende siguro yun sa agency. Siyempre, yung ibang mga agency rin dito, nagtitipid din. Ganun talaga yun eh. Siyempre, business is business eh. Papalugi ka ba naman pag may business ka? Siyempre, hindi. Naman tayong tubig. Pang lemon. Protein ko na yan. Ito yung umaga. Diba? Alam nyo naman yun eh. All goods. Mamaya ko nasagutin yung mga comment. At yung nag-PM pa sa akin. Nag-PM siya sa akin last week. Sagutin natin siya mamaya. Hindi ko alam kung ano yung comment niya. Ang tanong niya about sa kontrata naman. About sa kontrata. Dito yun, no? Yan, about sa kontrata yan. Tinatanong niya kung pipirmahan niya o hindi. Nagdadalawang isip kasi siya eh. Okay, galing din siya ng third country. Mamaya na natin sagutin niya. Kasi tulog pa yung diwa ko. Wala pa yung ulirat ko. Dahil maaga ako nagising. Naglalaba muna tayo. Maingay din dito mamaya sa washing. Kumukulo. Pwede na yan. Ready ko na muna yung lemon ko. All goods. All goods. Dahil Sunday ngayon. Pag Sunday kasi rito sa Poland, family is family day talaga. Sarado lahat ng mall. Maliban na lang sa mga like mini stop, parang mini stop sa atin. Or tinatawag ditong Sabka at saka Sklep, kung tawagin nila Sklep. Sklep kasi dito, mini store sa atin sa Pilipinas. Tawag lang nila rito Sklep. Yan. Sa nag-comment, mamaya ko na rin sasagutin. Medyo tulog pa yung diwa ko eh. Lupa yata yung buko. Ayusin natin. Nakakahiya naman sa inyo eh. Pagigising-gising lang naman kasi. All goods. Gising-gising tayo eh. Kailangan natin mag-lemon. Pambababa ng kinain. It's ready. All goods. All goods. All goods. Tambay tayo sa balcony. Ayan. Sa favorite spot natin. Ayan, dito muna tayo Kasi may tulog pa sa kabilang kwarto. Mas maganda na yung dito tayo tumambay. Sagutin lang natin yung ibang comment. Ayan. Dito ba ako? Yan, kita ko. Sagutin lang natin yung katanungan ng ibang kabayan natin dito sa Poland. Asim. All goods. Ano ba? 7:28 in the morning. Ano ba yung tanong ni kabayan?
Ito yung tanong ni kabayan na dumating nga siya rito noong February 3. So, pero once pa lang siya nag-chat, bawal daw kasi ang cellphone sa company. Wala silang balita kung ano nangyari sa kanya dito sa Poland. At worry na sila. Di siya nag-go online hanggang ngayon. So, kabayan, kala ko ang tinutukoy mo is yung pagpasok niya sa loob ng company. Hindi mo naman in-specific kung pati yung paglabas o pati yung sa accommodation. At naghihintay pa siyang ng working permit. Kasi nga, gaya ng sabi ko sa previous vlog ko, kabayan, no work, no working permit, no work. Ganito sila rito sa Poland. Or siguro, dahil wala pa siyang working permit, hindi pa siya makapag-start sa trabaho. Kasi nga naghihigpit ang Poland. Kaya yung iba dito, no work permit, no work, ganun. And about naman sa accommodation, may mga accommodation naman dito sa Poland talaga na free wifi. Hindi ko lang alam sa accommodation ng friends mo. Wait lang pakita ko sa inyo yung wifi namin dito o router namin. Ito yung router namin dito sa accommodation. Ito, ayan nakatumba pa nga eh. Ayan. Pakita ko. Sorry, Rapi Ayan, nasa ulunan kasi ni Rapi yung router namin. Ito yung router namin dito sa accommodation. Ayan. Ayan. Nasa ulunan kasi ni Rapi yung router eh. Nasa kanya yung main. Ayan. Ayan. Iba-iba ang router dito sa Poland. At iba-iba ang receiver. Di ko alam sa accommodation ng friends mo na tinutukoy mo. Tinutukoy mong friends. Baka naman kasi wala talaga silang connection. Way back 2019 kasi nasa countryside ako nun. Yung bahay na tinuluyan ko, pinaglagyan sa amin ng agency, walang wifi. Pero pagdating mo kasi rito sa airport, pagdating mo rito sa airport ng Warsaw, kung dito siya sa Warsaw kasi maraming airport dito sa Poland. Hindi ko alam kung saan siya rito. Pagdating mo rito sa airport, ang agency, kung hawak siya ng agency, bibigyan siya ng SIM. Yan. Hindi ko alam kung anong SIM yung binigay. Yung SIM na ibinibigay ng agency or company or kung individual man siya na bumili ng SIM, may free data agad yun pag binili mo sa store. Kaya pagdating namin dito sa Poland, bumili kaagad kami ng SIM or binigyan kaagad kami ng SIM ng agency namin at nire-register naman yon para may free data ka. Kung hindi man siya i-register, may free data siya rito. Kaya magagamit yon. Anyway, about sa friend mo, nakakapagtaka lang naman talaga yon. Or maybe may something. Kaya siguro hindi siya nag-chat sa inyo. Pero, try nyo pa rin kontakin. All goods. Kasi, pag sa work talaga, kabayan, kung nasa loob ka ng company or nasa loob ka ng establishment ng company, may mga establishment talaga rito sa isang company na pinagbabawal talaga nila yung mag-cellphone. Kaya, kung ang tinutukoy mo, kung nasa loob na siya ng company, nag-start na siya ng trabaho, okay? Kung nag-start na siya ng trabaho, pwedeng pagbawal talaga ng cellphone. Pero, kung nasa accommodation naman na, pwedeng na mag-cellphone. Kaya, baka may something sa friend mo kung bakit hindi siya nag-a-update. Friends ba talaga? Kasi, hindi mo masasabi pag nasa ibang bansa ka na. Okay? Mga ka-all goods. All goods. Baka may something talaga. Yun lang yan.
Asim. Sa kabayan natin, subukan natin tong sagutin si kabayan. Ayan. Salamat nga pala sa kabayan na natutuwa siya. Natutuwa. Siyempre, mas natutuwa ako na dumadami daw yung followers ko. Kaya, all goods. Thank you. Salamat sa inyo, sa mga sumusuporta. Okay, sagutin lang natin si kabayan. Na-appreciate ko to. Na-appreciate ko tong comment mo na to, kabayan. About sa transportation naman dito. Okay. Sa Warsaw kasi, ang transportation talaga rito, pwede kang mag-bus, pwede kang mag-tram, at pwede kang mag-subway. Or subway, yung sa ilalim. Yung train lang, or tinatawag na nilang tram dito, yung regular. Pwede rin naman yung subway. Regular din naman yun. Pwede rin yung bus. Yan. Mamimili ka lang kung saan ka pupunta. Basta, kung nandito ka sa Zone 1, Zone 1 ka lang. Kasi, iba yung bayad ng Zone 2 at saka Zone 1 na tinatawag nila rito. Ito kasi yung bus card ko. Okay. Cute ng wallet ko, no? Sa ano pa yan? Sa Pilipinas. Galing pa yan sa Pilipinas na pinatahi ko. All goods. Ito siya. Yan. Yan. Ito ang bus card dito. At pwede mo siyang gamitin sa tram, sa subway, at saka sa bus. Ayan. May pangalan siya. Ayan. Oops! Tignan nyo na lang yung buong pangalan ko. Pati yung... basta, yan siya. Ito, pwede mo siyang gamitin sa 3 klase. Like, tram, subway, at saka bus. Pero, Zone 1 lang siya. Pag Zone 2 kasi, medyo mas mahal. Pag Zone 1, medyo mas mura. Ayan. Pag lumagpas ka na sa Zone 1, dahil ang bus card mo lang is Zone 1, napunta ka ng Zone 2, may penalty ka pag nahuli ka ng inspector. Ayan. Mga inspector dito kasi may higpit. Hindi ka pwede mag-reason out. Pwede ka mag-reason out, pero hindi ka nila papaniwalaan. Natry ko na kasi yun eh. Malaki-laki rin yung binayaran ko na yun. Asim. Ayan. Okay, mabalik tayo sa bus card. Ang bus card dito, pag nandito ka sa Warsaw, every month, naglo-load kami ng 110. May 3 months din naman. Pwede kang mamili kung ilang buwan. Pero ang madalas ko kasing nilo-load is monthly. Magkano yung monthly? 110. Yung 3 months, 220. Hindi naman ako palagala. Nasa bahay lang naman ako. Kaya, yung monthly na lang niloload ko. Depende pa yun, ha? Depende. Kaya nga sabi ko, kung dito ka sa Warsaw nasa, ang bus card dito, nire-register talaga sa'yo. By passport, okay. Picture mo ng, di ko alam kung 2x2 ba yun. Send mo sa QR code. Pag sa mga countryside kasi, bus card lang talaga siya. Pero, walang picture. Yan lang. Bus card lang siya. Kasi yung pinanggalingan ko dati sa countryside, bus card lang yung ini-issue sa amin. Pero, hindi mo na kailangan i-register na scan, ganun. Hindi mo na kailangan mag-send ng mga kung ano-ano. All goods. Busog ako. So, sana nasagot ko yung katanungan mo, kabayan. Pero, next time, i-actual natin yan. Basta, wait lang kayo. All goods. Giniginaw na ako. Tara na sa kwarto. Babay na tayo. Ang lamig. Nilamig na ako. Kaya, pumasok na ako eh. Ang lamig sa labas eh. Ano ba yung maluluto ko ngayon? Alam ko may stock pa kami dito eh. Oops. Saan yun? Yun. Alam ko may stock pa eh. Oh. May upo pa kami dito. May upo pa pala. Tapos, igigisa ko siya sa sardinas. Mamaya. Madalang sa patak ng ulan, makatikim ng sardinas dito sa Poland. Talaga.
Unlike nung nasa Middle East ako, kahit papaano nakakatikim ng sardinas. Pero sa totoo lang, hindi talaga ako mahilig sa mga instant. Pero dahil nag-crave ako at si partner in life, ayan, si partner, ayan, luto natin tong upo. Ayan, lit lang ng upo eh. Oh. Gigisa ko siya mamaya. Ayan. Medyo mahal lang to ng konti dito. Magkano to? 22 zloty. Ayan. Mega sardines. Mega nun. Mega nun. Mga nasa 20, 22, mga ganon. So, pag convert mo yun, late lang naman. Convert mo siya mga nasa 200 plus. Ay, grabe, kaingay ng washing na naman. Maingay, maya-maya na lang. Maga pa naman. Yun. All goods yan. Yung bago kasing kasama namin dito, lumipat na dun sa kwarto ni Ian. Lumipat na siya kasi nga wala na si Ian. Good luck sa'yo, Ian, kung nasan. Good luck sa'yo, Ian, kung nasan ka man ngayon. Basta, good luck sa'yo. Good luck sa factory mo. Good luck sa'yo. Talaga. Good luck, all goods. Something fishy. Something fishy yun, pag ganun. All goods. Bagay. Kanya-kanya kasi tayo ng ano eh. Kanya-kanya tayo ng lakas ng katawan. Based na rin kasi sa experience natin. Siyempre, imagine mo 4 years. Diba? Pag wala kasing knowledge or wala kang kakayahan sa factory, based na rin sa experience ko, share ko lang ulit to. Hindi ako magsasawang ulitin ko sa'yo. Wow! Alam mo yung ganun. Based na rin sa experience ko talaga. Sinumpa ko talaga ang mga factory dito sa Poland. Kasi hindi ko siya linyahan. At patayan talaga ang factory dito sa Poland. In short, malaki nga yung oras mo, bagsak naman yung katawan mo. Diba? Aanihin mo yung malaking oras mo kung wala ka naman ng pahinga sa sarili mo. All goods. Pero, siyempre, depende yun sa tao. Kung matyaga ka, okay lang yan. Pero, I hate factory. Hindi ko kakayanin. Hindi ako matyaga sa factory. Kasi yung sinasahod sa factory, kayang-kaya naman sahurin sa hotel. All goods. Good luck. Spin na lang yan. Spin. Ang ingay mo. Ingay mo. Ang ingay ng washing. Mamaya, spin na lang siya. Pero, idadawin muna natin yun. Dito na lang tayo tumambay. Sa kwarto namin. Ito yung tinatawag na kwarto na sala. Kwarto siya. Kwarto siya habang ang side sala. All goods, no? All goods tong accommodation namin. I mean, tong kwarto namin. Well. Ganyan talaga. Tambay. Maaga pa naman kasi. Oras pa lang naman kasi. Maaga kasi talaga ako nagigising eh. Ganun daw talaga siguro pag tumatanda. 7:50. Kaya, sige na, makabangon na nga, makapagsaing, makapag-prepare. All goods. Pati ano. Ayun, mga kalapati yun. May kalapati dun. Yun. Kaya ako nagko-content ng mga ganito. Malamang, syempre, nandito ako sa Poland. Alam ka naman na i-content ko yung buhay ko sa Pilipinas. Wala ako sa Pilipinas. Alam ka naman mag-content ako about sa nangyari sa akin sa Pilipinas. Wala naman ako sa Pilipinas. Diba?
Siyempre, nandito ako sa Poland. At i-content ko, buhay ko rito sa Poland. At siyempre, yan ang magiging content ko. Para kahit pa paano, nakakatulong tayo sa ating mga kababayan. All goods. Ay, all goods yung mga ganun. Siyempre, magko-content ka kung nasang bansa ka. Hindi i-content mo. Hindi mo kailangan i-content yung nasa malayong lugar. Ang i-content mo, yung reality mo sa buhay. Di ba? I mean, yung reality mo dito sa Poland. Kung nasang bansa ka man. Para kahit pa paano, nakakatulong tayo sa ating mga kababayan. Di ba? Hindi nyo man nakikita, at least na-share ko. Kasi based na rin sa experience ko. Di ba? Ano lang yun. I-content mo kung ano yung based sa experience mo. Di ba? At least kahit pa paano, may mga idea yung gusto mag-apply sa part ng Europe. Ewan ko lang sa iba kung maniwala kayo. Hindi ko naman sinabing maniwala kayo. Di ba? Or good yun. Di ba? Nasa sa inyo na yun. Pero sa mga nag-a-apply, gusto maka-experience, sana, di ba? Siyempre, sana na, may nagagawa, maliit na bagay. I mean, tagsibol na yung mga all goods tayo dun Nagdrama na naman si Renan de Abindan ni Sisito. Yung mga susunod yan, may mga na yan, may mga bulaklak na yan. Yan nga, ayan, panat na rin siya, pero magiging okay na yung susunod na mga araw, weeks. Yun. Ganda ng weather talaga ngayon. Makakapag-short na rin, makakapag-damit na rin sa labas. Pag naglakad ka, alam mo yung ganun. Ganun yung masarap na experience dito eh. Yung magsusuot ka ng konting suot lang. Magsusuot ka ng gusto mong isuot. Yung comfortable ka, yung parang nasa Pilipinas. All goods! May uwak pa doon. May uwak doon eh. Pinagtripan yung uwak eh. Pinagtripan yung uwak eh. Oops. Yung nilalaban natin. Maingay kasi basahan na lang naman to eh. 6 minutes. Yan. Ang ingay niyan. Check natin to Yun. Maluluto na to. Maluluto na yung bigas ko. Kanin na siya. Maya-maya pwede na yan. Maya-maya pwede na yan. Mga after 5 minutes, pwede na yun. All goods na yun. Tambay ulit. Tambay muna. Malamig sa labas eh. Kaya hindi tayo pwedeng tumambay totally ng nasa labas. Kasi malamig nga eh. Okay. Sagutin ko lang yung isang katanungan ni kabayan na nag-DM sa akin. Okay. Direct message. DM nga eh. Di ba? Nag-DM siya sa akin. Ang tanong ni kabayan. Okay. Ang tanong ni kabayan. Ang tanong ni kabayan. About sa kontrata. Lumabas na kasi yung kontrata niya. Ng company. Company. O hindi ko alam kung company yun o agency. Nagdadalawang isip siya kung pipirmahan niya o hindi. Okay. Tapos may visa pa siya at may relative siya sa outside Poland. Sabihin mo sa Netherlands, okay? Kabayan, advice ko lang, Depende sa'yo kung pipirmahan mo yun o hindi. Kung gusto mong maka-experience yung trabaho rito sa Poland as a factory worker, nasa sa'yo yan. Okay? At kung may visa ka pa naman, pwede mo rin siyang hindi pirmahan. Pwede mo rin siyang tanggihan. Okay? Nasa sa'yo yun kung pipirmahan mo o hindi. Depende sa'yo yun. Kung pinapapirma ka talaga ng agency mo at nagdadalawang isip ka, pwede mong tanggihan yan. Kung valid pa yung visa mo at may pamasahe ka naman at may extra ka na pamasahe papuntang outside or sa pupuntahan mo, pwede ka mag-travel. Nasa sa'yo na lang yun. Kung pipirma mo hindi. Kasi wala rin naman magagawa ang agency kung pipirma ka o hindi. Kasi nga, may rights ka
Kasi valid na valid pa yung visa mo. Ganun yun. Pero kung hindi na valid ang visa mo at expire na talaga yung visa mo, no choice ka. Kailangan mo pumirma. Kailangan mo talagang pumirma yan kasi nga, wala kang choice. Pero kung valid na valid pa talaga yung visa mo, pwede mong hindi pirmahan yan. At pwede ka nang umalis. Basta, diba? Make it sure na kung aalis ka, umalis ka agad. Hindi naman talaga maghahabol ang agency. Kasi, nagpaalam ka naman eh. Basta magpaalam ka lang. Yun. Basta magpaalam ka lang na maayos. Ang agency, ipaprocess naman nila yan eh. Ang agency, ang magpo-process na hindi ka na pumirma. At sila na magsasabi sa company na hindi ka na magtatrabaho. Basta make sure mo lang kung aalis ka, dapat kompleto ka ng documents. Okay? All good. Sana nasagot ko yung tanong mo. Ganda magpa-araw, no? Good luck sa iyo, kabayan, sa next journey mo, sa pupuntahan mo. At ingat. Salamat sa pag-subscribe. Mainit naman, par. Yun, tapos na. Salamat. Sige. Kumain ka na ba, par? Hindi, kumaya na. Yun. Magluluto na tayo. Sasampay ng basahan. All goods. Yun, natapos ka din. Natapos din yung nilalaban natin eh. Ini kasi. All goods. Ready ko na tong upo. Upo. Makakatikim din ng sardinas from the Philippines. May mga sardinas din naman kasi dito. Yun nga lang, ang mga sardinas kasi dito, matabang. Hindi katulad sa atin sa Pilipinas, malasa. Dito kasi matabang yung mga sardinas nila rito. Ewan ko saan ba yung mga sardinas dito. Wala na, niluto na yung ibang sardinas kasi. Wala na yung mga sardinas ng mga tropa. Ayan. Kaya, minsan, bumibili pa rin kami ng sardinas. Yun nga lang, madalang talaga. As in, ako madalas itlog talaga. Yan. Hindi ako masyado sa mga instant. Gusto ko talaga yung nagluluto ka. Yung ganun ba? Para ma-feel mo yung sarap. Kasi pag instant kasi, instant din ang buhay. Yan. Mura lang din naman yung mga ano rito. Mga instant noodles, instant na dilata, instant na meatloaf. Ayan, mga ganun-ganun. No? Nakikita nyo yung ganun, yan, may sardinas pa doon. Ito, mega. May ligo pa. Ayan. Ayan. May spam din naman dito. Ayan, sponge tuloy ako ng sponge. Sorry for my words. Ayan. May spam din naman sila dito. Yun nga lang. Madalang ang spam dito. Spam. Bubul talaga ako. Yun. Pwede na yan. May mga spam din dito. Pero madalang. As in, madalang sa patak ng ulan ang mga spam dito. Kasi American brand yun eh. Dito European. Tapos yung mga sardinas dito, may mga choice din naman dito. Yun nga lang. Hindi katulad sa atin sa Pilipinas. Maraming klaseng sardinas. Dito, mga ilan-ilan na brand lang. All good. Sila pa akong igado. Pang ilang araw na to? Pang 3 days. Ano? Hindi pa panis. Yan na lang kakainin ko. Pero, kakainin ko pa rin to. Sardinas eh. Madalang ang sardinas eh. Nilayo ko muna yung camera para makapagluto ako ng maayos. Kasi ang lapit eh. Para ang kitang-kita nyo. Kahit saan ako gumalaw niyan. Kahit gumaling ganyan ako. All good. Diba? Parang kitang-kita nyo ako. Yun lang ang kagandahan sa gadget natin. Sa pin-provide natin. Siyempre pinag-ipunan ko naman yun ng ilang buwan. No? At pinag-isipan na mabuti. Hindi lang yung basta mo na lang binili. Kasi ganito. Pag-isipan lahat ng mga bagay-bagay. Huwag pabigla-bigla para hindi masayang yung pera. Lalo na rito, sa Europe, speaking of mga gadget, ang mahal ng mga gadget dito sa totoo lang. Lalo na yung Apple, yung mga American brand na product, mahal dito. Hindi katulad sa Middle East or sa ibang country na mura yung mga gadget. Dito mahal talaga.
Dito sa Poland, mura naman yung cost of living. Pagdating sa gadget, doon lang talaga sila nagmamahal. Ikaw, minamahal ka ba ng partner mo? Boom! Umugot na naman eh. Simpleng hugot eh, no? No? Yan, di ko alam bakit napakamahal ang mga gadget nila dito. Kaya nga nagsisi ako eh, kung bakit bagay. Mga iba naman na kasi ang mga gadget ngayon dito. Lalo na lumabas na yung iPhone 15. Dito, ang speaking of iPhone 15, mga iPhone dito mahal. Kaya payo ko lang sa mga pupunta rito, mas mura pa nga yung gadget sa Pilipinas eh. Mahal ng libo-libo dito. Kaya payo ko lang kung nasa third country kayo or yung binabalak nyo pumunta rito sa Poland, bumili na kayo dyan kung mas mura dyan. Dito kasi mahal talaga. Totoo lang. Pinrovide ko lang talaga tong gadgets para makapag-vlog. Siyempre, nagbabaka sakali rin tayo na malay natin. Pagdating ng araw, dumami yung followers. Di ba? Hindi natin masasabi yan. At sumahod tayo ng hindi man kalakihan, at least dagdag income. At syempre, huwag mo i-pressure yung sarili mo. Enjoy mo lang. Yun lang yun. Para enjoy lang. Hindi kinakailangan magmadali. Step by step. Oh, all goods yun. Payong ka all goods yun. Di ba? All goods. Kaya sa mga nagbabalak pumunta rito sa Poland or sa ibang part ng Europe, payo ko lang, kung bibili kayo ng gadget, bumili na kayo dyan. At para, siyempre, pag nandito kayo, pang selfie, pang picture, kung magbablog kayo, o di ba malinaw yung camera nyo. Sa Facebook ko kasi, hindi lang talaga ako gaanong nag-upload na ngayon. At hindi na talaga ako nag-upload. Dito na lang sa YouTube. Tsaka madala ako mag-upload ng picture ko. Pinagdi-delete ko nga yung mga video ko sa sa Facebook ko eh. Ang meron na lang only me. Mga picture lang naman yun, mga old picture. Nagde-delete ko na yung mga content ko doon. Yung iba kasi nonsense na. Kumbaga hindi ko na siya trip. Kaya pinagde-delete ko na siya. Kaya lumipat na ako rito sa YouTube. Kasi mas okay si YouTube kaysa kay Meta. Mabagal man ang kitaan sa YouTube, at least solid pag kumita ka. Tuloy-tuloy. Basta tuloy-tuloy din ang content at pag-upload. All good yun. Sa batch kasi namin, nung unang-una kong salta talaga rito sa Poland. Sa mga hindi pa nakapanood. Sa batch namin, 4 talaga kami. Siyempre, nabanggit ko na to sa sa mga previous upload ko. Sa batch namin, yun, 4 nga kami. Naghiwa-hiwalay din kami. Yan, ganyan talaga. Wala kasing forever. Together na lang. Yung iba nga toget na lang eh. Humugot na naman. Yan. Yan, sa batch namin, 4 kami. Naghiwa-hiwalay na kami. Yung iba, hindi ko na alam kung nasaan. At yung iba, nandito pa rin siguro sa Poland yung isa. Watak-watak na. Yun talaga. Nagwawatak-watak pagdating ng araw. Kaya kung sa mga batch nyo, okay maging close kayo. Pero wag naman sobra. Kasi hindi mo rin masasabi pagdating ng araw, yung mga naging close mo, sila pa yung sisira sa'yo. Kaya huwag masyadong close. Kahit sabihin mo ng kabatch mo pa yan. Tamang chill lang. Di ba? All goods. Chill lang. Hindi masyadong magtiwala. Kahit sabihin mo ng kabatch mo pa yan. Except kung best friend mo. At kasama talaga mula Pilipinas or third country papunta rito. Diba? Pero kung dito mo lang nakilala, yung magiging tropa mo, huwag masyado magtiwala. Mas maganda. Kilalanin mo muna bago ka magbitaw ng mga salita. Di ba? Para
Hindi ka masyadong disappointed. O, di ba? Kasi minsan, kapwa mo Pilipino pa yung mangdadaon sa'yo eh. Sa abroad. Totoo yun, real talk yun. Kaya yung iba rito, mas pinipili nilang pakisamahan ng ibang lahi kaysa sa kapwa Pilipino. Yeah. Ganun talaga, real talk eh. Masakit pakinggan ang real talk pero true. All goods. Ako, malapit na palang masira tong upo ah. Gisa lang naman to, mabilis lang to. Minuto lang to, kakain na. Kaya chill-chill lang pag may kabatch ka. At pag lumipat ka sa isang accommodation or lumipat ka sa sa accommodation ng staff, huwag masyadong maging huwag masyadong kampante. Diba? Sa mga nakapaligid, lalo na kapwa mo Pilipino. Chill pa rin ganun. Pero makipag-banding ka pa rin. Dapat. Huwag kang umastang akala mo sino. Hindi mo naman kailangan maging kapag mataas pag sa abroad. Dapat stay humble pa rin. At ang mahalaga, importante. Hindi, all goods. Hindi. Ang magandang rito, ang pinaka the best doon pag pupunta ka rito sa Poland. Pakikisama talaga. Pakikisama ang number one. Pero kung kupal yung kaplat mo or kupal yung magiging kasama mo, dumistansya ka. Di ba? Distansya lang, space para hindi ba magkainitan, ganun. Ganun naman sa normal naman yung sa mga nag-abroad eh. Lalo na sa mga experience na. Dumistansya lang sa mga kupal na kaplat. Ganun lang yun, di ba? Pero kung first timer ka sa abroad, dapat makisama ka para kahit pa paano, alam mo na rin yung magiging kalakaran. Di ba? All goods. All goods. Lutuin na natin to. Basic lang naman. Sabi na siya. Matik yan. Basic lang. Upo. Yan. Nilagyan ko siya ng luya. Ayan, nalagyan natin siya ng luya para matanggal yung langsa. Sibuyas bawang lang. Tapos konting seasoning. Pero hindi ko na kailangan lagyan ng asin kasi maalat naman na sardinas sa atin sa Pilipinas eh. Kaya all goods. Magluluto na muna tayo. Sarapin na po juice. Nag-imas ta sidak. Hirap magsalita ng Ilocano. Ilocano ako, actually. Ilocano talaga ako. Pero hindi ako totally nakakapagsalita ng tuloy-tuloy. Nakakapagsalita ako, konti-konti. Lumaki kasi ako sa Manila eh. Kaya, natutulo ako mag-Ilocano nung nag-high school ako kasi tinransfer ako sa Baguio. Pero yung pinaka-Ilocano talaga sa amin, si Lolo. Si Lolo, no? Sumalangit nawa ang kanyang kaluluwa. Dalawin mo na lang ako sa panaginip. Names ko si Lolo. Siya talaga ang pinaka-Ilocano sa amin, si Lolo. Si Lolo yung pinaka-fluent sa amin magsalita. Kaya half-breed ako eh. Half Ilocano, half Tagalog, Tangalog. Alala ko pa nga nung nag-transfer ako sa Baguio nun eh. Siyempre sa Manila ako nag-elementary, no? Sabi sa akin nung teacher ko eh, do you speak Ilocano? Sabi sa akin. No, ma'am. Sabi ko sa kanya. Siyempre sa Baguio, Ilocano nun eh. Ilocano, English, yan. Tapos napunta, you're Tagalog. Di ba? Di ba? Sinabihan ako ng ganun teacher ko nun eh. Tagalog. Kasi nga, hindi ako marunong magsalita ng Ilocano. Doon na lang ako natuto. Okay. Anyway, my way, highway. Kung saan napunta yung yung usapan eh, no? Tala lang tayo. Makapagluto na nga muna. Baba ko muna, nangangalay na ako eh. All goods. Tirang igado. Sabay ko na rin siya. Para na rin ang ulam. Diba? Ano daw yung ulam? So, kasi pag nagluluto ako ng ulam, minsan inaabot ng 3 days, 2 days. Maximum na yung 3 days. Pag maraming naluto.
Itong niluto kong sardinas na to, baka umabot lang yan ng hanggang bukas lang. Sardinas kasi yan eh. Ito, itong igado ko, pang 3 days na ngayon. Kaya kailangan maubos to. All goods, igado pa rin. Yun lang ang kagandahan dito sa open country. Naluluto mo yung mga gusto mo. Hindi naman pala gusto mo. Yung mga namimiss mo. Basta meron. Bye-bye!